Nek mo, lulukuhin mo na naman kami. Pinaglalaban nyo ba katarungan? Inuna nyo pa si Marcoleta kaysa kay Romaldis. Ipakulong nyo sila lahat. Kaya nabubulaga si BBM. Nabulaga siya. Hindi nila akalain. Yun ang nangyayari dyan. Walang naniniwala. Kaya mga tao nandyan sa EDSA dahil hindi na sila naniniwala. O, BBM, kahit saan ka pumunta, bimigay ka ng bigas. Sigaw ng mga tao, Sara, Sara. Wala nang naniniwala sa iyo. Pupunta ka sa ibang bansa, BBM. Mangungutang ka na naman. 5.7 na ilang trillion na dollars ang utang mo. Tapos, grabe. Yung growth rate, 2.8% lang. Kaya, uutangan niya ng uutangan hanggang lubog na tayo. Ayan na po. Maghihintay tayo na talagang baon na. Nakakatakot na po talaga. Nakakatakot na po talaga ng ekonomiya natin ay baon na. Meron ngang mga reports, attorney, na meron parang pupunta pa lang at baga paparating at makikiisa dyan po Ay, sa... hindi naman matatapos yan ngayong araw. Hindi matatapos yan. I'm sure, haabutan ko pa yan. Kasi nakaalipad na ako nung nakita ko yung text nung mga 2 o'clock in the morning, palipad na ako sa airport Alanganin na, kaya hindi nyo ako nakikita dyan. Opo. Kaya, sa akin, dapat tanungin ni BBM, ano ang gusto nyo? Ano po ang gusto nyo? Kasi BBM, paano ka naman makakatulong dito ng mahimbing? Yung mga tao, nasa kalye na. Sisigaw na sila, gutom na kami. Sawa na kami sa iyo. Wasak na ekonomiya. Walang trabaho. Tapos lahat pa ng oposisyon, sinisikil mo. Papreso mo. Abay, sabi nila, rally daw yan ng iglesia dahil ayaw nilang makulong si Marcoleta. Sinabi na nga ni Senator Marcoleta na kung ako ay kukulong ninyo, ano naman ako, I will quietly magpapasakop ako, meaning surrender, di ba? Ang point doon is, bakit nyo ikukulong si Marcoleta na hindi nyo pa nga nakukulong ang mastermind ng mga massive corruption sa flood control? Nakulong na ba si Martin? Nakulong ba si Bunuan? Ngayon gagawin na naman. Si Bunuan na naman state witness. Di niloloko lang tayo ni BBM. Kasi si Bunuan, he is the alter ego of the president. He's a cabinet secretary. Kung may mas mataas pa sa kanya na most guilty, di si BBM yun. Huwag nilang sabihin na ang most guilty ay si Martin Romualdez. At sinasabi ni Martin Romualdez na hindi siya ang mastermind. Ang mastermind, executive mo. Nandun sa Malacanang. Yan. Kaya, hindi makatanungan ito. Kaya mga tao ay sari-sari really yun Huwag niyo sabihin na dahil ayaw ng iglesia ipakulong si Marcoleta. Ang Panginoon ang may kapangyarihan. In the end, God, vengeance is mine, said the Lord. Di ba? Hindi naman totoo yan na dahil dyan, gusto nyong ikulong, gawan nila ng kasalanan at krimen. Tiro mo yun, plunder. Walang public funds involved, plunder. Ang plunder, ang element doon ay ill-gotten wealth. Kunyari, kumuha siya ng commission, tumanggap siya ng commission sa isang kontrata na more than 50 million, hindi plunder. O kaya kickback. Mga kickback ninyo dyan sa flood control funds na billion-billion, ang sabi ni Saldico, ang kickback ni BBM ay 25 billion. Yun ang plunder. BBM is liable for plunder according to Saldico. Pero ito si Marcoleta,
private funds. Inamin niya naman na, oh, these were given to him by his friends, his clients, or whatever. But these are not declared in his campaign contributions because they received them out before the campaign period began. That's why the COMELEC dismissed it. Now, just because they want to shut up Marcoleta, dahil tinutukoy sila ni Marcoleta na sino ba talaga mastermind dito? Kaya hinihiring uli yung Blue Ribbon Committee nung si Marcoleta at si Senator Pia na ang nag-share ng Blue Ribbon. Gusto nila ipatigil yun. Kaya pinalitan nila si Alan Peter at kaya palitan naman nila yung Blue Ribbon chair. Ilalagay pa nila si Erwin Tulfo na maliban sa sinasabi ng mga ex-soldiers sa security ni Saldico na may maleta din, ayon sa kanila, sinabi nila yun during the hearing. Kumbaga yung madumi ang kamay, yun din ang maglilinis ng kasamaan. He has, in other words, in English, the principle is he has unclean hands. Hindi siya pwedeng mamuno dyan. Kita mo, ibibigay na naman nila sa iba. Hindi, kalokohan. Kalokohan. Ngayon lang ako nakakita ng senador na mga ganito. Hindi mo na masambit ang tamang description sa mga ito, pero napaka-inutil na mga ito. Anong klaseng demokrasya na ito? Kaya yan ang sinasabi ng mga tao. Anong klaseng demokrasya ito na sinisikil mo, BBM, ang mga oposisyon, ginagawa-gawa nyo ng krimen na hindi naman. Grabe kayo. Walang public funds. Ill-gotten. Nek mo. Lulukuhin mo na naman kami. Pinaglalaban nyo ba katarungan? Inuna nyo pa si Marcoleta kaysa kay Romualdez. Ipakulong nyo sila lahat. Kung talagang ipakulong nyo si Marcoleta, pinapakita nyo lang sa amin na kaya nyong gawin ito. Just because you can. That's what BBM is saying. Oh, they think I can't do it? I can't send Marcoleta to jail because he's Iglesia? Well, just to show them, I can. What Bongbong wants, Bongbong gets because he's a spoiled, rotten brat. Ito ba ang pinaglalaban din ng ombudsman? Hindi, it's a konstitusyon. Dapat trabaho nyo yan. Trabaho nyo yan. Pero hindi nyo trabaho ang pagsisiil sa opposition and using the law to shut down the opposition. Yun ang nangyayari dyan. Walang naniniwala. Kaya mga tao nandyan sa EDSA dahil hindi na sila naniniwala. BBM, kahit saan ka pumunta, bimigay ka ng bigas. Sigaw ng mga tao, Sara. Wala nang naniniwala sa iyo. Sukdulan na. Sinasabi nga ni Marcoleta, he's willing. He's preparing. He's praying. His wife is, of course, praying, preparing. Sige, ikulong nyo si Marcoleta. Kung hindi nyo ipakulong, palagay nyo, hiinto ang mga tao dyan sa EDSA. Sukdulan na, PBM. Yan ang message dyan ng civil disobedience na yan dahil sukdulan na. Opo. Yung pinaggagawa mo. Bagsak na ekonomiya, you're a failure, BBM, you're a failure, President. Hindi ka na naawa sa mga Pilipino. Hindi ka na naawa. At least yung tatay mo noon may konting awa pa. Hindi nagpaputok yung mga tangke noon noong 1986. Metrocom, hindi kami pinasok sa UP ha. Dahil UP grad alumni siya. Talaga na tumindig yung mga estudyante doon. Hindi papasukin ng Metrocom. Hindi pinilit ha. Hindi pinagbabaril ni Ferdinand Marcos ha. Pero ito si Bongbong, just because he can. Well, this is my answer to you, Bongbong Marcos. The people are there in EDSA because they have a right to oppose you. Because sukdulan na ang pinaggagawa mo. The people are in EDSA because they have a right.
Ngayon, anong gagawin mo? Anong gagawin mo, Bongbong Marcos? Anong gagawin mo sa mga Pilipino? Ikaw ang may responsibility. Hindi kami. The government, the state has a responsibility to us. We don't have a responsibility to our government, to BBM. It is our duty to criticize him when he is in the wrong. That's why there is a constitutional right in the Bill of Rights, the freedom of speech and the press and expression. It is the state, it is BBM who has a duty, not the people. He must perform his duty and he should ask himself now, what am I going to do with these people? What are they angry about? Hindi yung nagulat nga si Presidente kung bakit pa sila nagagaganyan dahil lang pakukulong ko si Marcoleta. Alam mo, Auntie Claire, nag-bar ka naman, nag-bar exam kami. I assume na meron kang minimum intelligence sa batas Kung yung mga patutsada mo, kung minsan hindi mo na carry itong mga ginagawang pinagsasabi mo pag nagtatakpan mo si BBM, hindi mo na ito carry. Pumunta ka doon sa EDSA, Kaya nabubulaga si BBM. Nabulaga siya. Hindi nila akalain. But you know, in the history of the Philippines and even in other countries where the people had done a pricing, talagang sacrifices have to be made. And I think that's what Senator Marcoleta is doing. He will willingly go to jail. So, Ping Lacson should no longer warn us. Because we already know that. They have the power. The state has the power. BBM has the power. The ombudsman has the power. All of you, you have the power. But there's going to be at so many people there. Maybe abutin niya ng million dyan sa EDSA. Ano yan? Anong klaseng power yan? You cannot ignore that. Foreign countries or embassies here, they cannot ignore that. Pupunta ka sa ibang bansa, BBM. Mangungutang ka na naman. 5.7 na ilang trillion na dollars ang utang mo. Tapos, grabe. Yung growth rate, 2.8% lang. Kaya, uutangan niya ng uutangan hanggang lubog na tayo. Ayan na po. Maghihintay tayo na talagang baon na. Nakakatakot na po talaga. Nakakatakot na po talaga ng ekonomiya natin ay baon na. Opo, Attorney, maayong hapon, si Admar po ito. Attorney, ang banggit din po ng Malacanang, sinasabi nila na wala daw banta sa kanila itong naging rally ngayon dyan sa EDSA People Power. Pero kapansin-pansin na medyo lumawak yung radius ng kanilang nilagyan ng mga container vans, mga barbed wires or razor wires sa paligid po ng Malacanang. In fact, sabi nga nila nakakasagabal daw sa trapiko yung ginawa na rally dyan po sa EDSA. Pero meron din silang sinara mismo kahit wala doon yung mga taong nagpoprotesta, Attorney. It's a war, you know? It's a battle formation. Those of you like history of battles, it's a battle formation. Ibig sabihin, the people have reclaimed so much land, so much territory, that they now have to expand, atras their blockades. The people have conquered territory. That's why BBM's police atras, they now have to anticipate, kaya lumalaki yung kanilang blockade. But do you really think that's going to stop people from just crossing over? And what are you going to do with these people? You're gonna shoot them all? Are you gonna shoot them all? You see? Because it's a battle and the people know it. It's a battleground. It has become a battleground. Kung bibilangin mo, ilan ba ang pulis sa NCR? Ilan? Alam niyo ba kung ilan? May 1 million ba?
Wala po, hindi aabot. Meron wala. Oh, kung magdalawang milyon sa EDSA in the next 2 days. Oh, paano bang ginagawa ng pulis nakikipag tulakan sila sa mga tao. Dahil the people are claiming territory. Push, push, push. Ginagawa din namin yan noon. Opo. So, atras ang kasi pinupush ng mga tao. You think they can push back more than 1 million people in the next 2 days? Nahirapan sila. Sabi lang, magugutom din yung mga yan. Baka. Magugutom din yung mga yan. Ewan ko lang kung uuwi. Kasi hindi yan hakot eh. Yung mga tao hindi hakot. Malakas ang commitment niyan sa cost niya. Ayun ang problema. So, now, the government has a problem. Because dadagdag pa ang tao dyan bukas. Opo. Ang tanong dyan, anong gagawin mo, BBM? Huwag nilang isumbat sa atin si Senator Marcoleta. Dahil willing naman siyang magsurrender. Oh, alam naman ng mga tao yun. Oh, still, pumunta silang EDSA. The message is, sukdulan na, hindi na pwedeng, hindi kami magprotesta in any way that we can. Basta wala lang karahasan. Ngayon nga makaliwa, kahapon gusto nila, sila lang doon sa rally nila. Di sila lang, ilan lang sila. Ngayon, ilan ba mga tao ngayon? Ano estimate daw ng pulis dyan? Ilan? Lagpas 11,000 na raw po. Sa kanilang tansya. Konti yan? Napaka-konti naman yan. Konti naman baka minimize nila. Kasi yung nasa INC rally kami doon sa Luneta, almost 1 million or little over 1 million yun eh. Yung makikita mo sa drone. Opo. Bukas. May mga tao pa dyan, sigurado yung hindi nakapunta ngayon. Opo. Attorney, ang pinaka-latest pupunta ngayon, din. meron pong pahayag ang QCPD na meron na raw permit, no? At sinasabi hanggang July 1 itong ang kanilang sinasabing permit. Pero dito po sa pahayag sa press con kanina ng Palasyo, sinabi daw nila o dinideny nila na merong selective justice. Same din sa DOJ na walang selective justice, palusot lang daw ito. Pero ang napapansin ng ating mga kababayan, doon sa mga inaakusahan na may kaugnayan sa flood control projects, nabanggit mo na nga yung sina dating Speaker Romualdez, ang pahayag lang ng gobyerno, binibuild up pa yung kaso. Ang napansin ng ating mga kababayan, yung mga kritiko ng gobyerno, mabilis ang pag-usad ng kaso. Pati nga SME na libel ng libel eh. Warrant ng warrant. They can say whatever they want, but the people do not believe them. You see? Because maganda lang si BBM, mag-English din sa mga speeches niya. Ngayon, magsusuna siya. Susuna siya. Dapat singilin natin siya. Na mahiya naman kayo.